Hello mga kaiklabu! Sabi ko nga sa inyo, di ba? Pagka naka 500 share na yung aking kuntsinta, gagawa ko ng video. Kaya ito na yung ating kuntsinta na gagawin kong video. At kung interesado ka, tara at panoorin mo na to. Tuturuan ko kayo na napakadali lang ng recipe na to. Kaway-kaway sa mga kuntsinta lover katulad ko. Para sa mga ingredients, meron akong hinanda or ni-ready dito na water. Ilalagay rin natin dito yung ating pandan o pandan leaves. Nagtataka ako sobrang daming nilagay kong pandan leaves. Depende na yun sa panglasa ninyo o sa kagustuhan ninyo na gaano kadami yung inyong pandan leaves na ilalagay. Kasi gusto ko masyadong mabango yung aking kuntsinta. So dinamihan ko ng pandan yan. At habang pinapakuluan ko nga yung pandan leaves, nilulubog ko nga unti-unti yung mga dahon pa para naman ma-absorb niya yung yung water, yung pandan leaves. Dito sa pandan leaves, pakukuluan lang natin to ng at least mga 12 to 15 minutes. So bago ko nga pala nilubog yung pandan leaves dyan, hinugasan ko muna syempre ng maigi yan. Then after 15 minutes, ganito na yung itsura ng ating pandan water. So i-remove lang natin yung pandan leaves dyan. Bali kumukuha na nga ako ng 7 cups na pandan water. Opo, gagamit po kayo ng salaan para naman pagka sinasala na natin yung pandan water, wala na masama ng kung anong-ano pa. Dapat ganito na yung itsura ng pandan water ninyo. So, ganyan ka-clear. Palalamigin lang muna natin to sandali. Tapos, ire-ready na natin yung ating mga ingredients pa. Ito yung ating 3 cups na granulated sugar. Tapos, ganito yung ginamit kong pandan flavor. Tapos, ganito naman yung ginamit kong food coloring na green. Dito nga sa ating food coloring, naglagay lang ako ng 1/4 teaspoon ng food coloring. At ito naman yung ating lehia water. So maglalagay rin tayo nito. Isa nga ito sa kailangan ilagay sa ating mga kuntsinta ang ating lehia water. At naglagay lang ako ng 1 tablespoon na lehia water. At ito naman yung ating pandan flavor. So 2 tablespoon ang nilagay ko dito sa ating pandan flavor para naman medyo mabango at masarap yung ating pandan na kuntsinta. Pagkatapos nga natin makumpleto lahat ng ating ingredients, ilalagay na nga natin dito sa ating pandan water yung ating granulated sugar. At syempre wag ninyo rin kalimutan na halu-haluin to para naman matunaw yung ating sugar dyan. Kapag unti-unti na nga natunaw yung sugar na yan, at magiging ganito na nga yung itsura niya. At pagkatapos nga ng sugar, ilalagay naman natin yung ating lehia water na 1 tablespoon. Isusunod lang natin ilagay yung ating pandan flavor dyan. 2 tablespoon yan. Pati na rin yung ating food coloring na 1/4 teaspoon. Then halo-haluin lang natin to. Then kapag okay na, ilalagay naman natin yung ating mga dry ingredients. Katulad ng ating cassava starch o cassava flour. 2 cups ang nilagay ko dyan. Kasunod na rin ng 2 cups na all-purpose flour. Tapos halo-haluin na natin to. Para naman matunaw na yung ating mga dry ingredients. Kailangan ng wet ingredients to dry ingredients para matunaw na maigi yung ating mga dry ingredients. Huwag kayong mag-alala kung may buo-buo pang matitira dyan. So gumamit tayo ng strainer dito para naman mapino pa yung ating mixture dyan. Kailangan talaga na wala nang buo-buo yung ating mixture kasi ang kuntsinta kasi kailangan smooth yung kanyang mixture. At syempre para pag kinain na natin yung ating kuntsinta talaga namang makinis na makinis, diba? Since nakukulangan ako sa kulay niya, nag-add pa ako ng 1/4 TSP na food coloring. Dito nga sa paggawa ko ng kuntsinta ngayon, hindi ko masyadong dinamihan ng food coloring kasi nga gawa ng gusto natin natural lang yung pagkaitsura ng kuntsinta na pandan. At pagkatapos nga ng procedure na yon, ilalagay naman natin siya sa may plastic na molder yung ating mixture. Dapat yung saktong puno lang, wag naman yung over na punong-puno para naman hindi siya umapaw kapag niluluto na natin siya. At pagkatapos nga natin mailagay yung ating mixture dyan sa ating plastic molder, so napansin ko na merong bula-bula yung ating mixture. Ang gagawin lang natin dyan ay kukunin natin yung mga bula-bula. So, tatanggalin natin yan. Bago ko nga sinimulan yung ating paggawa ng mixture, niready ko na rin ang ating steamer. Take note pala, wag na wag ninyong kakalimutan na maglagay ng tela dun sa cover ng ating steamer para hindi matuluan yung ating mixture. I-steam lang natin to ng 10 to 12 minutes. Pwede rin naman i-check ninyo. Paminsan-minsan kasi mabilis maluto yung ating mga kuntsinta. Paano nga ba ninyo malalaman kung luto na yung ating kuntsinta dyan? So, yung itsura ng luto na, hindi na siya mamasa-masa. So, ganyan na yung parang medyo dry na yung top ng ating kuntsinta. At kung medyo mamasa-masa pa yung kuntsinta, ibalik lang ninyo ulit sa steamer. At kung napapansin ninyo, medyo light yung ating kuntsinta ngayon.
Hindi katulad ng before na ginawa ko, medyo dark yung kulay. Kasi depende na sa gusto ninyo yan. Kung gusto ninyo na medyo light, wag ninyo masyadong lagyan ng colorin. Dahil kuntsinta nga to, kailangan natin lagyan siya ng coconut or yung kinayod na nyog. Kasi bagay na bagay ito sa kuntsinta. Kung walang nyog, hindi siya masarap para sa akin. At ito na nga yung ating kuntsinta pandan. Salamat po sa panunood. Sa uulitin. Yum yum.